Dito kay Bongbong Marcos Jr., wala tayong maasa talaga eh, no? Wala. For the next 3 years, ako hindi na ako maasa eh. Kasi they should have done that 3 years ago. Yeah. Dapat ngayon, may nakikita na tayo na konting Yes. pagbabago, konting improvement ng Pilipinas, pero wala eh. Wala. O yung utang natin, palala ng palala. Ako hindi na ako naniniwala na magpo-focus sila sa nahuhuling 3 taon magpo-focus sila sa ekonomiya. Baka magpo-focus sila sa pagnanakaw. Ayun. Yeah. I mean, ito alam nila this is their last 3 years. No? So totodo na ito. Imposible. Kasi marami na, dapat dati niya sinabi, flood control projects, marami na silang binabanggit na hindi naman talaga nagkakatotoo. And it's very, very obvious. It's public knowledge na talaga namang pamumulitika talaga ang focus nila. So, hindi ako nakikita ng pagbabago dyan. Pero kanina, partner, nabanggit mo yung masyadong mapaghiganti ang Marcos. At kanina, nabanggit ko na sinasabi na nung tungkol sa nawawalang sabong, baka naman sa susunod, ikokonek kay Duterte. Nangyari, di ba? Ngayon, meron ako sasabihin sa inyo. Ito, kayong humusga. Kasi meron po akong nakakausap. Hindi ko na lang babanggitin kung sino, posibleng congressman, o posibleng kung sino man. No? Hindi ko alam kung ito'y totoo. Kayo mag-confirm. Na humihina na daw etong si Tamba dito sa Congress. And very possible na mapalitan ito bilang speaker. Pakte ka diha. Ayan. So maganda ito. Kung ang magiging Senate President ay si Cheese at iba, ako sa tingin ko between Chanco and Tamba, mas okay na sa akin si Chanco kasi siya nagbulgar eh. Correct. At pag nakapaupo ito si Chanco, malamang-lamang, ibubulgar niya pa kung alam niya yung Kung ano pa alam niya dito kay Tamba. Ito lang, possibility. Sinusundan ko lang yung sinabi ni Chanco kasi ang pagkakaalam ko dito, ang sabi, ay pakitang tao na lang daw yung yung malakas, 'di ba sinasabi na may 200 plus na pumirma? Kasi ginagawa daw pala diyan. Pag bagong pasok na congressman, ikaw ito pirma ka. Correct. Suporta kay suporta. So siyempre ikaw bagong congressman ka. Pirma, ganun daw. Pero antayin po natin. Malay natin sa SONA magkagulatan. Hindi natin alam. Hindi siya ang maging House Speaker. Ako sa tingin ko lang naman, Okay, sa tingin ko lang. Kaya nga sinasabi ko yung mga nababalitaan kong kwento. Baka may alam kayo or what. Pero balikan natin yung binanggit na ang Marcos ay may paghiganti. Ako, naniniwala ako. Tandaan nyo ito, sasabihin ko, at least narinig nyo rin. Gaya nung sinabi ko na i-connect nila kay PRRD. Tandaan nyo ito, sasabihin ko. Tamba, ilalaglag ka rin ni Marcos. Agree. Abangan mo yan. Alam mo, ako naniniwala ako dun sa sinasabi mo na, di ba, yung PCCI nga, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, nag-react na. Nagsalita yung presidente nilang si Yunina Mangio about dun sa national budget natin na 6.325 or 26 trillion na masakit man daw sabihin, pero ang katotohanan, ang national budget ay nagiging source ng pagkorupsyon at pagnanakaw. So para ang isang grupo ng business industry or group of business people or businessman na umaaray na sa mga ganyan. Ibig sabihin ay talagang naapektuhan na din sila. And, kung iisipin mo, baka etong banat nila dito sa mga Duterte, mga ginagawa nilang mga issue, kaya wala tayong nagagawa kahit na ang laki ng ating national budget, wala tayong na-achieve or nakikitang kanilang ginawa. Because yun talaga yung purpose sila. I-hype ng i-hype, gumawa ng issue, mawala tayo ng focus. Sa likod pala neto, ang ginagawa ng lahat is magnakaw lang. Diba? When you try to think about it, ganun nangyayari na eh. So they keep parang tong pelikula, diba? Na ang ginagawa nila, gawa ng problema ng mga Duterte, sinisiraan, tapos sa likod, hugot lang sila ng hugot. Yes. Nasan ngayon ang ating
Saan ka nakakita nagbenta tayo ng gold reserve? Oh, 'di ba? Yun lang. Yun yung tama ka doon, Coach Ollie. Kaya sila ngayon takot yung mga investor natin na mag-invest Yes, dito sa totoo Pilipinas. yan. At hindi lang yun, pati yung mga foreigner na gusto magbakasyon dito, natatakot Kasi, biruin mo naman, si Pangulong Duterte na sikat sa ibang bansa, ginano nila. Na magtataka sila, bakit ganun? Kunyari ako, from, sa bansa namin, sa Italy, Sa Italy, no? Basahan nyo. uuwi ako dito sa Pilipinas. Pwede. Italian naman yung Uuwi ako dito sa Pilipinas. Hindi ako uuwi. Bakit? Kasi imbis na magbabakasyon ka, parang, alam mo yun, yung Imbes- hindi ka mapapanatag. Mas Kasi, lalo ka ma-stress. kasi krimen, nagkalat yung droga, di ba? Tapos yung gobyerno, corrupt, hindi na muna ako pupunta dyan. You don't feel safe. Oo. Kahit maganda yung Pilipinas at isa ang Pilipinas sa di ba, ang mga foreigner gustong-gusto ang mga Dagat Pinay. natin. Yes. We Diba? serve kasi parang Kasi Submissive. alam mo yun, yung pag Pinay kasi masipag, maalaga. maalaga. Alam niyo, meron akong kwento ko lang muna. Sige. Meron akong kakilala na nagkukwento siya, yung kapatid niya nakapangasawa ng Canadian. Di ba tayong mga Pilipino, pag nagiinom, yung mga lalaki, pag sinusundo ng asawa, nagagalit. Huwag mo akong sunduin, nag-enjoy ako ngayon. Yung Canadian naman, pag sinusundo siya ng asawa niyang Pinay, naiinggit yung mga kainuman. Kasi, yung Pinay, nag-aalala dun sa asawa. Alam mo yun, yung mga foreigner na Gustong-gusto nila yun. gustong-gusto nila yung mga Ibang Pinay kasi kultura maagang nila eh. Ikaw ba maalaga. personal gusto mo? Ikaw, gusto mo ba yung sinusundo ka ng asawa? Habang nagiinom? Ano? No comment po. Pero totoo yan kasi Filipino talaga we serve, 'di ba? Kaya Yes. nga pag foreigner, kasi pag nasa abroad ka, they wash inuhugasan nila yung sarili nilang mga labada, yung kanilang plato. Tas hindi pwedeng nagsisilbi masyado ang asawang babae. Yes. Dito talaga tayo Babae caregiver, talaga. nurse, Lahat. yayay. Lahat Alam mo yun? Kaya Maalaga. mapapaisip ka na yung mga foreigner, imbis na, alam mo yun, lalo na yung mga retired, siyempre gusto nilang mag-asawa ng Pinay, tapos dito naman irahan. Correct. At ayaw na nila. Tsaka na lang siguro kasi delikado Pag iba na ang presidente. May singer, Pag-iba 'di ba, na na sikat na nagstay dito sa Philippines? Lalaki, babae? Lalaki. Singer. Singer na sikat, nakapag-asawa siyang Filipina. Ay, oo, yung nasa probinsya na Yes, nagkaka-video-video yes. okay sila. Yes. Ay, oo Oo. nga, oo. Dati pa yun. pero Dati ngayon, sikat siya dati, di ba? Oo, Tapos ngayon, dito na siya nag-base. Black Eyed Peas. Iba pa yun. Pina yun eh. Matanda na, I forgot Pina yung yun. pangalan. Parang may ano siya, Westlife ata yun eh. Hindi, meron Member pa. siya ng Westlife. Parang ganon, Oo, oo. hindi ka Matanda na. May edad na. Parang pa yung kaidadan mo, Inabot. yung mga nasa mga 55. Joke lang. Yeah. 29 pa lang yan si Coach Oli. But anyway, going back sa ating topic, no? Dito kay Bongbong Marcos Jr., wala tayong maasahan talaga eh, no? Wala. For the next 3 years, ako hindi na ako maasa eh. Kasi they should have done that 3 years ago. Yeah. Dapat ngayon, may nakikita na tayo na konting Yes. pagbabago, konting improvement ng Pilipinas, pero wala eh. Wala. O yung utang natin, palala ng palala. Naalaman ko na yung utang natin, noong panahon ni Pangulong Duterte, nasa 60%. We have 60% yung tinatawag na ratio. Ngayon, nasa 70 na pala. Wala naman tayong pandemic. So, yung utang natin, palaki ng palaki, pero walang napupuntahan. Wala tayong makitang infrastructure, wala tayong nakikita umuunlad na Pilipino, wala na tayong nakikita naiaahon nila sa buhay. Correct. So, for the next 3 years, I don't think they can do something. Buti sana kung isang household lang yan. Yeah. Ang hawak nila ay buong Pilipinas. Correct. Napakalaki niyan. Yung execution ay medyo matagal. Yeah. Dito nga sa isang barangay bago dumating yung funds, aabutin ka ng taon, di ba? Sa buong bansa pa kaya. So Correct. medyo mahihirapan na tayo. Ang gagawin nilang neto mga to, tulad na pag-impeach kay BP Sara Duterte, wala na silang gagawing iba. Kasi wala nga talaga silang maalam. Wala. Naalala mo Wala nung silang magawa. nasa Davao tayo, nung meeting tayo, kasama natin yung mga vloggers, PRRD doon sa bahay ni Sir Bong.